Paano kung ang mga kwentong kinalakihan mong alamat ay magkakatotoo? Paano kung ang mga anino sa kabubatan ay hindi lang basta anino? At ang mga alamat ay hindi kathang-isip, kundi babalang pamana sa bawat henerasyon? Sa Daraga, isang tahimik na bayan sa Bicol, nananatiling bulong-bulungan. Bawat sulok ay may kwento. Bawat landas ay may bulong ng babala. Isinasalaysay ng mga matatanda ang tungkol sa asbo. Isang nilalang na gawa sa laman at anino. Kinatatakutan bilang tagapagbantay at mandaragit. Gumagala ito sa gilid ng kagubatan na may mga matang pilak at mga pangil na kayang bumiyak ng bato. Para kina Miguel at ang tatlo niyang kaibigan. Ang asbo ay wala ng iba kundi isang hamon, isang alamat na nais patunayan. Ngunit sa kanilang paghahanap ng katotohanan, natuklasan nila ang isang nakakikilabot na realidad, isang katotohanang maaaring ikapahamak nila. Ito ang kwento ng asbo, kung saan nagsasalubong ang pagkakaibigan, takot, at alamat. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang alulong ng asbo. Kapag nagising ang alamat, masusubok ang tapang, at mabubura ang hangganan ng kathang, isip at realidad. Ang Daraga. Isang tahimik na bayan na yakap ng luntiang mga burol ng Bicol. Ay tila nakabitin sa panahon. Isang lugar kung saan nabubura ang hangganan ng realidad at alamat. Tuwing gabi, bumababa ang makapal at mala-espiritong hamog mula sa mga bundok. Tinatabi niya ang bayan sa isang kakaibang katahimikan. Kasabay nito, dala-dala nito ang mga alingawngaw ng sinaunang mga kwento na binubulong ng mga matatanda. Ang asbo. Isang mabagsik na nilalang na sinasabing gumagala sa malawak at masukal na kagubatan ng rehiyon. Hindi sila basta-bastang mga halimaw sa alamat. Isa itong dambuhalang anyo na animo ay isang aso. Ang katawan nito'y nababalutan ng balahibong kasing itim ng kalaliman ng buwan. Ang mga kuko nito, mahahaba at nakakatindig balahibo. Ang pangil kumikislap na waring nagbabanta ng kapahamakan. Matatalas na kayang durugin kahit ang pinakamatitibay na bato. Ngunit ang tunay na nagdudulot ng matinding takot at pagkamangha ay ang mga mata ng asbo. Mga bilog na parang tinunaw na pilak na naglalagablab sa galit at pagkauhaw sa dugo. Para sa mga taga na yon, ang asbo ay hindi basta isang halimaw na bunga lamang ng imahinasyon. Isa itong tagabantay at manunugis. Isang puwersa ng kalikasan na nagpapanatili sa balanse sa kabubatan. Ang pangalan nito, na binubulong ng may pag-iingat. Paalala ng mga hangganang hindi dapat tawirin at ng kaayusang likas na hindi kailanman dapat gambalain ng kahit sino man. Para kina Ricky at sa tatlo niyang matatalik na kaibigan. Ang alamat ng asbo ay hindi isang nakakatakot na kwento, kundi isang pakikipagsapalaran. Si Miguel, na may taglay na likas na karisma. Namumuhay para sa thrill ang leader ng grupo, laging hinihila ang iba sa gulo. Si Lila ang may matalim ang dila. Ang nagsisilbing boses ng katwiran sa kanilang barkada.
Ngunit sa likod ng kanyang matalas na isipan ay nakatago ang lihim na pananabik para sa mga kasagutang bumabalot sa mga misteryo sa paligid nila. Si Ricky ang maituturing na tagagabay ng daan sa kanilang grupo, may kakaibang kakayahang basahin ang kagubatan na parang isang mapa. Kay Ricky, sapat na ang isang tingin para matukoy ang bakas ng hayop. At tila kaya niyang makipag-usap sa kalikasan. At si Arlene, ang pinakatahimik sa kanilang apat. Ngunit marahil siya rin ang pinakamahiwaga. Ang kanyang alaala ay tila ba isang imbakan ng kaalaman. At kaya niyang tandaan ang mga bagay na di madaling maalala ng iba. Photographic memory ang tawag ng iba. Isang gabi na mabigat ang hangin at maalinsangan. Nagtipon ang magkakaibigan sa baybayin ng daraga na pinalilibutan ng mga bakawan. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Ricky ang isang bagay na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Isang luma at batik-batik sa tubig na mapa. Ang marupok na pergamino. Kupas at gutay-gutay ang mga gilid. Ay naglalarawan ng isang lugar na patungo sa kailaliman ng kabundukan at may markang iginuhit ng sinaunang panulat. Pagmamay-ari ito ng lolo ko. Sabi ni Ricky. Mababa ngunit matatag ang boses. Sabi niya, ito raw ang daan papunta sa yungib ng Asbo. Sandaling walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Tanging ang banayad na hampas ng hangin at ang malayong ugong ng mga kuliglig ang pumuno sa katahimikan. Sa wakas, binasag ang katahimikan ng mahinang tinig ni Arlene. Kung totoong patungo ito sa kanilang yungib, wika niya ng may pag-aalala. Hindi lang ito isang kuweba. Ito ay sagrado at di dapat gambalain. Napayuko si Miguel. Ang mga mata niya ay kumikislap sa hindi mapigilang pananabik. Kung ganon, kailangan natin itong hanapin. Napabuntong hininga si Lila at kinusot ang kanyang sentido sa inis. Naririnig mo ba ang sarili mo? Kalokohan to. Sukdulan ang kabaliwan mo. Sinabi na ngang sagrado. Ibig sabihin mapanganib. Lalong lumapad ang ngiti ni Miguel. Hindi matitinag ang kanyang kumpiyansa. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Di ba Ricky may pangontra ang lolo mo? Yung pinakakita niya sa atin dati. Yung parang abo galing sa puno ng akasya na tinamaan ng kidlat. Nagkatinginan sina Ricky at Arlene. Kapwa may halong pag-aalala. Kitang-kita sa mukha ni Lila ang pag-aalinlangan. Ngunit kahit siya ay walang magawa kapag nakapagdesisyon na si Miguel. Pagsapit ng gabi, nagpasya na ang grupo. Sa kabila ng mga protesta ni Lila, hindi nila napigilan ang tukso na tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat. Kinabukasan, pagsapit ng bukang liwayway, muli silang nagtipon. Ang kanilang mga bag ay puno ng mga gamit. Mga flashlight, lubid, boat ng tubig, pagkain, isang luma ngunit matibay na kompas. Ang mapa at ang abo na bigay ng lolo ni Ricky. Parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin, habang muli nilang pinag-aralan ang mapa sa huling pagkakataon bago tahakin ang daan patungo sa kuweba ng Asbo.
Nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay sa isang tila mapanlinlang na katahimikan. Buhay na buhay ang kagubatan. Ang banayad na ugong ng mga kuliglig ay sumasabay sa mahinang kaluskos ng mga dahong hinahaplos ng malamlam na simoy. Ang mga sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng luntiang dahon. Nag-iwan ng gintong mga batik sa kanilang dinaraanan. Ngunit habang sila'y lumalalim pa sa kagubatan, ang daan ay naging mas delikado na pumapaloob at umiikot na waring ayaw silang tulutang makaraan. Pagsapit ng hapon, narating nila ang lugar na nakamarka sa mapa. Bumungad sa kanila ang kuweba. Ang bunganga nito'y tila isang magaspang at matalim na bibig ng buwaya. Mula sa loob ay lumalabas ang malamig na hangin. Dala malansang amoy na kumapit sa kanilang mga ilong. Huminto sila ilang hakbang mula sa pasukan, mahigpit na nakayakap sa sarili. Dapat na tayong bumalik. Wika niya. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Lumingon sa kanya si Miguel. Hawak na ang flashlight na agad nagbuga ng liwanag sa paligid. Tinabas ang mga aninong unti-unting lumalapit. Masyado na tayong malapit para umatras. Sagot niya. May halong pananabik at pagkainip ang boses. Hindi na siya naghintay ng tugon at nagpatuloy sa pagsulong. Ang bawat galaw ay mapangahas ngunit maingat. Nagtinginan ang iba sa isa't isa bago sumunod kay Miguel. Ang mga yabag nila'y umaalingaw sa makikinis at malamig na pader na bato ng yungib na lalo pang nagpapabigat sa tensyon sa paligid. Sa loob, ang kuweba ay parang isang komplikadong labyrinth. Ang mga lagusan nito'y hindi inaasahang lumalapad at kumikipot. Ang mga pader ay puno ng kakaiba at sinaunang mga simbolo. Mga ukit na tila gumagalaw at pumipilipit sa mahinang liwanag ng kanilang mga flashlight. Saglit na huminto si Arlene at hinaplos ang isa sa mga ukit gamit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halong pagkabighani at pangamba. Nakakalat sa sahig ang mga buto. Nagkakahiwa-hiwalay at nagkalat kung saan-saan sa loob ng yungib. May ilan na malinaw na buto ng hayop. Ngunit may iba na mahirap kilalanin. Isang gulugod dito. Isang bungo doon. At ang mga hugis nito ay sapat na para magbigay ng kilabot sa kanilang lahat. Habang lalo silang sumusuong, unti-unting bumaba ang temperatura. At ang nakakabinging katahimikan ng kuweba ay biglang pinunit ng mga mabababang angil. Malalim at nagmumula kung saan-saan. Tila bumabalot sa buong yungib at dumadagundong sa kanilang dibdib na parang isang di binibigkas na banta. At saka, nang umabot sa sukdulan ang mga angil, doon sila nagpakita. Mula sa kaibuturan ng mga anino, unti-unting nagsilabasan ang mga asbo. Ang kanilang malalaking anyo ay para bang mga mabangis na halimaw. Ang kanilang balahibo, makinis at kasing itim ng pinakintab na obsidian, ay bahagyang kumikislap sa basag-basag na liwanag mula sa mga flashlight ng magkakaibigan. Ang mga mata nila, kumikislap na parang tunaw na pilak, ay tumagos sa dilim at tumitig ng mariin sa magkakaibigan tila sinusuri sila mula ulo hanggang paa. Mula sa harapan,
Lumitaw ang pinakamalaki sa kanila. Matangkad at nakakatindig balahibo. Ang bawat hakbang nito'y mabigat. Ang mga kuko'y kumakaluskos sa batong sahig. Mula sa dibdib nito ay umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol. Nanginginig ang kamay ni Arlene habang dahan-dahang ibinaba ang flashlight. At ang liwanag nito'y hindi na tumatama sa mukha ng nilalang. Gayunman, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan kahit ang buong pagkatao niya'y sumisigaw na tumakbo. Marahan siyang lumapit. Wala kaming masamang intensyon. Wika niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig bago niya pinilit itong patatagin. Nandito lang kami para matuto. Bahagyang tumagilid ang ulo ng asbo. Ang mga mata nito'y kumipot na tila pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Suminghat ito sa hangin. Isang malalim at mabigat na paglanghap na nagpalakas ng pintig ng puso ni Miguel. Kumurba ang mga labi ng nilalang. Ibinunyag ang mahahabang, matutulis na mga ngipin na kumikislap sa mahina nilang ilaw. Kasunod nito ay isang ungol, malalim at nakakatulig, na umalingaw-ngaw sa yungib na parang dagundong ng malayong kulog. Sa likuran ni Arlene, bahagyang gumalaw si Miguel. Mahigpit ang pagkakahawak sa flashlight na tila handa itong gawing sandata. Agad siyang hinawakan ni Lila. Ang mga kuko'y bumaon sa braso nito. Huwag mong gagawin yan. Nasisiraan ka na ba? Anya sa isang mahina at halos pabulong na tinig. Lalong lumalim ang angil ng asbo. Pinayayanig ng hangin sa paligid. Sumabay ang iba pang nilalang. Ang kanilang mga ungol ay naging isang nakakatakot na banta. Bumilis ang paghinga ni Ricky at mahigpit na kinapitan ang mga strap ng kanyang backpack. Na para bang iyon na lang ang tanging bumabalanse sa kanya upang huwag mitumba. Ang hangin ay tila lalo pang bumigat ng isa sa mga asbo ang tuluyang lumitaw mula sa mga anino. Mabagal at maingat ang bawat galaw. Tila ninanamnam ang bawat sandali bago sumalakay. Bumibilis ang pintig ng puso ni Ricky. Ang tunog nito'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanatili siyang nakatayo. Naninigas ang mga kamay at paa. Habang ang kanyang isipan ay pilit na iniintindi kung ano ang nangyayari. Ngunit tulad ng kidlat na naghiwa sa dilim, biglang pumasok sa isip ni Ricky ang abo sa loob ng kanyang bag. Umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang lolo. Ang mga abong ito, wika ng matanda, hawak ang maliit na supot, ay hindi karaniwang abo. Sila'y isinilang mula sa galit ng kidlat at tibay ng lupa. Kaya nitong sunugin kahit ang pinakamapangahas na aswang. Muling nagising si Ricky mula sa pagbabalik-tanaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang bag. Samantala, papalapit ng papalapit ang asbo. Ang kumikislap nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga labi unti-unting bumubuka. Ibinubunyag matutulis at magagaspang na mga ngipin. Bawat hakbang nito'y naglalabas ng malakas na presensya. Ang mga kuko'y kumikilos-kilos na tila sabik na manlapa. Sa wakas, nasapo ni Ricky ang supot ng abo.
Bigla niyang tinanggal ang tali nito at naamoy ang bahagyang usok ng nasunog na kahoy na kumalat sa mabigat na hangin. Sandaling tumigil ang asbo. Ang anyo nito'y nagbago, tila ba akmang tatalon. Ngunit bago pa ito makasugod, buong lakas na inihagis ni Ricky ang abo sa direksyon ng halimaw. Pagdampi pa lang ng abo sa balat ng nilalang, agad-agad na itong umusok at umungpal ang asbo na labis na nakakakilabot. Isang matinis at nakabibinging alulong ang pinakawalan ng asbo. Nagkikisay ang halimaw, ang dati nitong mabagsik at nakakatindig balahibong anyo ngayon ay namimilipit sa sakit. Lumapit sina Miguel kay Ricky. Inabot naman ito sa kanila ang supot. Dumakot silang lahat ng abo upang magamit laban sa mga aswang. Samantala, ang iba pang asbo ay nagsimulang umangil at nangangalit ng walang tigil, ang mga tunog nila'y puno ng galit. Nanatili sina Ricky sa kanilang kinatatayuan. Hinal na hinal. Naghahandang isaboy ang abo sa sandaling umatake ang mga asbo. Pero ang mga aswang ay umatras pabalik sa dilim. Ang nakakabinging mga hiyaw nito'y unti-unting naglaho sa kaibuturan ng kuweba. Matapos ang ilang sandali, muling binalot ng katahimikan sa yungib maliban sa putol-putol at mabibigat na hinal nilang magkakaibigan. Sa wakas, nagsalita si Miguel na para bang di pa rin makapaniwala. Ano ang nangyari? Tanong niya, halos pabulong ang tinig. Hindi sumagot si Ricky. Nanatiling nakatitig ang mga mata niya sa dilim kung saan naglaho ang mga nilalang. Mahigpit pa ring hawak ang supot ng abo. Tahimik na muli ang kuweba. Ngunit batid ng magkakaibigan na tumawid na sila sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Tayo na. Umalis na tayo dito bago pa sila bumalik. Bigkas ni Lila. Nanatili silang tahimik habang naglalakbay pauwi sa kanilang ngayon. Hindi pa rin sila makapaniwala. Para bang nagising sila sa isang bangungot. Walang isa man sa kanila ang naglakas loob magsalita habang binabaybay ang mga tahimik na kalsada. Ang malamlam na liwanag ng mga post ng ilaw ay nagtatapon ng mahahabang anino sa bitak-bitak na semento. Huminto sila sa lumang kapilya malapit sa bukana ng barangay. Naupo sila sa isa sa mga kupas at luma ng bangko. At ang kanilang katahimikan ay naaninagan lamang ng paminsanang kaluskos ng mga dahon sa matatayog na puno ng agoho. Nakatitig si Miguel sa madilim na harapan ng barangay hall. Totoo ba ang lahat ng iyon? Yumuko si Arlene. Ang mga sikoy nakapatong sa kanyang mga tuhod habang nakatitig sa lupa. Gumuhit-guhit ang kanyang mga daliri sa alikabok. Walang saysay ngunit puno ng bigat ang kilos. Saka siya dahan-dahang tumango. Basta na lang nila tayo pinakawalan. Buti na lang dala mo yan, Ricky. Yumeling si Ricky. At bahagyang ngumiti. Buti na lang. Mahina niyang tugon, matatag ang tinig sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila. Talaga si Lolo. Alam niya. Palagi niyang alam. Yumakap si Lila sa kanyang mga tuhod. Maputla ang mukha sa malamlam na liwanag. Hindi ko na ulitin to.
Mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Maikling tumawa si Miguel. Mahina at walang angking saya ang tunog. Oo. Siguro nga mas mabuti na yon. Tiningnan niya ang iba. Pero nakaligtas tayo. Parang imposible pero. Nakaligtas tayo. Tumingin si Arlene sa kanya. Siguro, may mga bagay talagang hindi natin kailangang maunawaan. Hindi rin kailangang ipaliwanag. Ang gubat. Na dati nilang palaruan para sa mga hamunan at pakikipagsapalaran, ay naging isang aral na di nila makakalimutan. Iniwasan nila ito hanggat maaari. Ngunit sa mga bihirang pagkakataong kailangan nilang dumaan sa gilid nito, napapabilis ang kanilang mga hakbang. Ang mga mata nila'y palipat-lipat sa mga anino. Laging nagbabantay. Laging nag-aalangan. Sa pagdaan ng panahon, nanatili sa kanilang alaala ang pangyayari nang minsan nilang sinubok pasukin ang kuweba ng mga asbo. Ang karanasang iyon ay tuluyang nagbago sa kanilang pananaw sa mundo. Ibinunyag ang mga lihim at hiwaga na dati hindi nila kailanman inisip na posible. Ang bayan. Puno pa rin ng masisiglang tiangge at makukulay na pista. Ngunit para sa apat na magkaibigan, lahat ay iba na. Ang mga anino'y hindi na basta kawalan ng liwanag. Ang kaluskos ng mga dahon ay hindi na simpleng ihip ng hangin. At dama nila ang bigat ng hindi nakikita. Isang presensyang tila nagmamasid sa kanila. Igalang ang mga hiwaga ng mundo. Iyan ang aral na kanilang natutunan. Harapin ang mga ito ng may pag-iingat at paggalang na nararapat. At marahil igagalang ka rin ng mga hiwagang iyon pabalik. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.